87 ospital sa buong bansa na nasa pangangasiwa ng Department of Health ang kasama sa ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos na zero balance billing sa ilalim ng PhilHealth. Yan at ang iba pang paglilinaw ng DOH tungkol sa programang ito sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Ang pahayag na ito ng Pangulo ang isa sa pinalakpakan ng husto sa kanyang State of the Nation address. Pero may ilang paglilinaw ang Department of Health. Una, ipinatutupad lang ito sa mga ospital na nasa ilalim ng DOH. Nasa 87 hospitals yan sa buong bansa, kabilang ang San Lazaro Hospital sa Maynila, East Avenue Medical Center sa Quezon City, Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City, at Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Ikalawang paglilinaw ng DOH para ito sa basic accommodation o yung tinatawag na ward sa mga DOH hospital. Basta wag lang kayo nasa private kasi pag nagpunta ka sa private, may bayad yung doktor, may bayad yung room. Basta nasa basic accommodation ka ng DOH, bayad na bill mo. Ayon sa DOH, sa ngayon, hindi kasama sa zero balance billing yung mga ospital na government-owned and controlled corporation. Ito yung Philippine Heart Center, Lung Center, National Kidney and Transplant Institute at Philippine Children's Medical Center. Yung GOCC kasi, it has more private rooms than the basic accommodation. Kasi yung GOCC, they earn income and then it subsidizes the ward accommodation. Pero pag na-admit ka sa, meron kaming mga packages doon, yung mga benefit packages na, like for example sa heart, yung PCI package, na cover nila na wala nang babayaran yung patient. Sabi pa ni Herbosa, pinatupad na ito sa DOH hospitals noong Mayo o bago pa man i-anunsyo ng Pangulo. Ang no balance billing, essentially, it's a PhilHealth coverage for all our patients. For government hospitals, we ask for the PhilHealth membership. So one, we ask for the ID. Then if the patient cannot provide the ID, meaning baka hindi siya member, the hospital will facilitate for the enrollment of the patient to the PHIC or PhilHealth. Wala na tayong guarantee letter required from the patients. Ang pondo para malibre sa hospital bill ang ating mga kababayan, sasagutin ng PhilHealth at ng DOH. Kung may procedure man na kailangan gawin at hindi kasama sa coverage ng PhilHealth, papasok daw ang iba pang pondo gaya ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients, Philippine Charity Sweepstakes Office at Philippine Amusement and Gaming Corporation. Paano naman daw kung may kailangang gamot habang nakakonfine ang pasyente? Kasama rin ba yon sa sasagutin ng gobyerno? Babayaran na lang ng government yung gastos sa gamot mo while you're in the hospital. May mga gamot na hindi namin nabibili sa Department of Health Hospitals. Ito yung mga gamot na wala sa Philippine National Drug Formulary. For the PhilHealth, it's 100% coverage. That includes the minimum care provided by the hospital. Also, yung sa hospital service, the bed, and the drugs, and medicines, and all other hospital services pa. Isa rin sa kadalasang pinagkakagastusan ng pasyente sa ospital ang paggamit ng mga hospital equipment. Pero sabi ni Herbosa, may sapat na kagamitan naman daw ang mga DOH hospital. Aminado ang DOH, bilyon-bilyon ang pondong kailangan lalo't inaasahan daw niyang lolobo ng 20% ang pasyente sa mga DOH hospital. Pero hindi naman umano duduguin sa gastos ang gobyerno. May budget talaga kami, capital outlay, personal services, and maintenance and operating expense, sagot ng government yon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.